bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna akong mag-like at saka share sa ating live ngayon, no, para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Importanteng mag-like and share. Ready? Sabay-sabay muna tayong lahat sa mga nandito na. Like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, marami pa rin ditong mga nanonood na hindi pa naka-follow sa akin, ha? Hindi pa naka-subscribe. Dapat kayong mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga talakayan. Okay? And also guys, ang mga cellphones ninyo, magno-notify yan kung nag-live na si Don Mar TV. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa mga hindi pa naka-subscribe dyan. Subscribe na, subscribe. Ready? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Nakakabilib po na mayor ng Baguio City na si Mayor Magalong, na talagang trending na trending itong taong ito dahil sa kanyang katapangan. Okay? Talagang ibinulgar niya ang itong mga katiwalian ng mga ayuda na ito, at alam niya na wala itong patutunguhan, at alam niya na itong mga ayuda na ito ay gagamitin lamang sa kanilang pansariling interest ng mga kandidato, no, na pabango sa kanilang sarili para sa susunod na eleksyon ay sila pa rin ang iboboto, kasi sometimes bigyan nila yan ng parang magmukhang sa kanila yung perang pinamimigay, pero yun pala pera natin yan. Atin yan. Sa taong bayan yan. Diba? Wala tayong dapat na, anong tawag dito? Wala tayong utang na loob dito sa pamimigay nila ng ayuda. Dahil mga tax natin ito. Okay? Pero ako, binalita ko ito kasi deserve po itong si Mayor Magalong. No? Sana ganito ang dapat nating maging senador. Itong si Mayor Magalong ito yung mga matatapang, okay? Pakinggan natin si Mayor Magalong, ha. Ang galing. Sobra. Nakakabilib. Ito, Magalong, pasok. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakafocus lahat sa akin. Sabi niya, ha, ako nakikipaglaban. Pero mahirap talaga. Alam ko yan, Magalong, ha? Sa totoo lang, real talk itong sinabi ni Magalong. Mahirap talagang makipaglaban, ha, sa katotohanan. Yung tipo na gusto mong ituwid ang tama, na ikaw na lang mag-iisa, ha? Sino pang ibang mayor dyan na nagrereklamo ngayon sa administrasyong Marcos? Wala. Tiklop lahat ang bibig. Para na silang mga mga sa Bisaya pa, para na silang mga amang. Totoo lang. Wala. Alam nitong mga mayor na ito, alam nitong mga governors at mga kongresista na ito na lagana po ang korupsyon ngayon sa bansa natin. Pero mga ilan lang ba ang nagsasalita? Ilan lang ba ang nagpakatotoo? Ilan lang ba ang hindi takot? Ilan lang ba ang mga matatapang? Ito, kagaya nito, si Mayor Magalong. Ha? Matapang. Wala siyang pakialam kung pag-initan siya ng administrasyon na ito. Ang importante sa kanya, gusto kong isiwalat itong katiwalian na ito. Wala siyang pakialam. Kaya ako, sa ngayon, Mayor Magalong, saludo po kami sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, yung Baguio City na yan, kung meron kayong government official na kagaya nito, uunlad ang bansa natin. Uunlad ang bansa natin. Hindi ha, hindi kami kikilala nito, ha? Hindi po natin ito mayor ito na Baguio.
binabalita lang na matapang. Hindi po siya, hindi epal. Okay? Nagsasabi lang ng totoo. Di ba? Ganito ang dapat tularan ng ibang mga politicians. Attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Kailangan ba nating manahimik? Sa bagay, yung iba, mananahimik lang talaga. Kaya nga, takot sila eh. Yan ang, si Magalong ha, kailangan ba nating manahimik? Ang taong bayan, ingay na nga ang taong bayan. Nag-iingay na ang taong bayan dahil sa mga kabalas. Pero itong mga politicians na ito takot eh. Takot sila sa kanilang future ng kanilang political career. Yan ang hirap eh. Kayong mga politicians, pumasok kayo sa politika, sa politiko, takot kayo. Huwag kayong matakot. Kung ano yung, alam nyo ba ang hinahanap ng taong bayan? Yung politisyan na talagang tunay. Yun ang hinahanap. Sawa na po tayo sa politiko na yung pa-safe lang talaga. Sabi pa nga ni former President Duterte, kung ikaw ay isang mayor na pa-cute-cute ka lang, padala ka lang sa daloy ng hangin, hindi talaga aasenso ang bayan mo. Ha? Kung ikaw po ay tunay na nagserbisyo sa bansang ito, ha? Ready kang magurgur. Oh, totoo yan. Ready kang magurgur. Sabi pa nga ni former President Duterte, huwag kang pumasok sa politika kung hindi ka handang mamatay. Kasi ang politika po, nangangailangan po ito ng mga taong mga matatapang. Hindi po tayo kailangan ng mga politician dyan, kagaya nitong mga tuwadkom na ito, ha? Na humahalik sa puwet ng kanilang Panginoon. Di ba? Oh. Kahit mabaho na nga yung puwet, halik pa rin. Oh, totoo yan. Basta pera-pera lang, ha? Pera lang ang usapan. Wala, hahalik talaga yan, di ba? Tatahimik ba tayo? Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio. Oy, wait lang muna. Huwag mo nang mag good morning, good evening diyan, makinig kayo dito sa ating balita, ha? Kasi po mahalaga po ito. Yung mga bati-bati nyo diyan, yung like, yung mga ganon, good morning, magbatian kayong mga audience diyan. Okay na yan for one time, two times, pero makinig kayo dito, you participate sa ating discussion kasi mahalaga po ito. Ito yung ating layunin sa pagba-vlog natin. Dapat mas focus kayo dito sa ating explanation. Mas magugustuhan ko na makita ko dito sa comment ko na yung mga comment niyo patungkol po dito sa ating pinag-usapan kasi sharing of ideas tayo, di ba? Sige. City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya di ba? Tama. Hindi po siya takot. Kasi paano na yung mandato natin? Di ba? Ang mandato nila to serve the country. Hindi para hahalik sa mga House Speaker. Di ba? Sabi ni Lynn Laconde, kasi po hindi siya kurakot. Correct. Kaya nagsalita, kaya hindi siya takot. Paano po kung ang lugar nyo, ang mayor ay isang ring kurakot, kaya tahimik siya. Kaya ayaw magsalita kasi sarap buhay. Yun. Tumatakbo kasi sa politika para sa pansariling interest. Di ba? Lang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin. Sabi ni Habib si Mayor Magalong lang ang may malakas na loob magsalita kasi ang daming mayor nananahimik lang. Di ba? Willing to die. Norma Bautista, yung nananahimik, nagkaroon sila ng
amang-amangan kahit alam na nilang kung anong nangyari sa bayan natin. Correct. Pa-safe. Takot silang magurgur. Kasi once papasok ka ng kahit mayor lang, papasok ka dyan, nakakatakot rin yan. Yung iba, ayaw pang magurgur. Kaya, sa totoo lang, itong bansang Pilipinas natin, hindi talaga aasenso. Wala eh. Alam mong mali. Wala kang ginagawa. Pero itong si Mayor Magalong, talagang nagsalita siya. Kasi alam niya, laganap talaga ang korupsyon. For this country. Willing to die din naman ako. Willing to die rin naman ako. Sabi niya. Nakakabilib ito eh. Ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance. At lalo-lalo na itong pagkikipaglaban. Saludo kami sa iyo. Talaga. Laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong, simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Meron raw mga tumatawag sa kanya na susuporta. Sabi ko, sa totoo lang, alam mo, yung mga tumatawag sa iyo Magalong, mag-ingat ka dyan ha, kasi hindi lahat pareha kayo ng intensyon. Yung iba dyan, kapit-toko lang yan kasi sisikat ka niyan. Sa totoo, real talk tayo ha. Itong ginagawa ngayon ni Magalong, sa pagiging matapang niya, sisikat ito. At dahil sisikat ito, marami na namang politicians ang kakapit dito. Malayo, hindi po malayo itong si Magalong na siraan rin ito ng administrasyon. Itong sinasabi ko ngayon, one of these days, sisiraan ito. Yung mga matitino na mga politicians natin, yun pa yung mga ginigipit. Sabi dito ni Habibni, yung ibang mayor sumabay sa apos para makapera. Sila na lang ang nakinabang sa kaba ng bayan. Correct. Fred B., ang karamihan sa mga politiko ay pang sariling interes. Takot bumangga sa administrasyon, sip-sip, lalo na kay Tambaluslos at Tarsier Queen. Totoo. Lahat totoo itong mga sinasabi ng ating play. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Bakit hindi kayo magsalita? Alam mo, Magalong, takot sila. Alam nyo sa totoo lang, kung meron man tayong pwedeng baguhin sa sistema natin, sa gobyerno natin, yung dapat lahat ng mga politicians dapat ang iboto natin dito sa kanila, yung mga matatapang, hindi yung plastikan. Ako gusto kong pangaralan ko kayong mga audience ko dito sa Donmar TV kasi it will be a failure on my part na alam ko na ito yung dapat nating gawin at hindi ko ituturo sa inyo ito. Okay? Ano bang dapat nating gawin? Ang iboto po natin, yung hindi po takot. Okay? Yung tipong hindi takot na sasabihin na merong korupsyon na umiikot sa sistema ng gobyerno natin. Yung iba dyan, alam na merong korupsyon pero nananahimik dahil takot. Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo o kami nagsalita. Kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials.
Alam mo ba, meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung kan. Hindi na ho kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni congressman, nandun na ho sa DSWD, kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo. Oh, di ba? Meron silang bagong style. Di ba? Hihingi na, for example hihingi ng tulong sa mayor. Di ba? Siyempre, yung mga, ako, I've tried that one. Yung si Brad, yung aking anak, na hospital. Pumunta ako sa mayor. Diba? Pumunta ako sa mayor. Good thing, sa municipality namin, binigyan kami ng budget. Yung talagang sa mayor, binigyan kami. As far as I can remember, binigyan kami ng 7,000. Okay? Budget talaga yun ng mayor. Saludo po ako sa mayor namin Tapos, pagkatapos ng binigyan ako ng 7,000 para sa hospitalization ng aking anak, nagbigay pa sila ng note. Sabi nila, pumunta ka doon sa DSWD. Ito yung note. Iba pa ito. This is different naman na ibibigay. Aside from the mayor, magbibigay rin ang DSWD. Yun ang tama. Pero yung iba, ang style nila, pupunta sa mayor. Sasabihin ng mayor, hindi na po kami nagbibigay kasi binibigay na namin doon sa DSWD. Ito yung note. 'Di ba? So meaning to say, ang mayor gagamit pa rin siya as credit sa DSWD. Di ba? Pero wala siyang kinalaman doon kasi ang DSWD, national yan Di ba? Programa yan ng, part yan ng ahensya ng gobyerno. So, hindi sana makinabang ang mayor dyan. Pero what happened is, gagamitin pa rin as credit ang DSWD ng mga mayor na ito, di ba? Kapalastugan talaga. Sa DSWD. Nandun naman yung pera ni congressman. Parang ganun pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot ni Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Congressman Salceda. Ito yun mindset. Ito yung mindset natin lahat. Lahat ng tulong, lahat ng tulong na ibinigay ng mga mayor, kapitan, barangay tanod, anong-ano pa dyan, gobernador, congressman, lahat ng ibinibigay nitong mga government officials na ito, wala po kayong utang na loob dyan. Okay? Pera yan natin lahat. Ito yung mindset nating laging tatandaan. Kung hihingi po tayo ng tulong sa gobyerno, wala po tayong utang na loob dito sa mga government officials na ito. Okay? Tandaan, magpapasalamat lang tayo sa the entire government of the Philippines. Meron po tayong utang na loob sa bansa natin, hindi po sa itong mga government officials. Hinggil sa 777 scheme. Alam mo, magaling si... sabi dito ni Renato Bangcore, tama ka Sir Don Mar. Matapang yan, general sa PNP Magalong. Magandang record, DDS. Sana ganyan ang public official, di ba? Gawin ko ng moderator itong si Renato Bangcore kasi lagi itong nanonood dito. Play. Si Congressman Salceda. Napakatalino niyan. Kumbaga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Kaya lang, syempre, ayaw lang, siguro, intindi na lang natin bakit ayaw niya aminin. Grace Doctolero, UNTV News. Diba? So, yan po, ikagagalak kong i-appreciate sa inyo itong Mayor Magalong na ito. Saludo po kami sa inyo, sir. Isang palakpakan dyan. Palakpakan kay Magalong. Ayan. Yeah. So, eto kung meron mang mga nanunood na mga mayors dito, mga congressman o governor man na nanunood dito sa ating programa sa Don Mar TV, isa lang talaga ang mapapayo ko sa inyo. Huwag kayong matakot
Okay? Sir, ma'am, mayor, gobernador, congressman, enough na po yung pansariling interest. Isipin po natin ang mga problema po ng bansa natin. Isipin po natin yung ating mga kababayan na hirap sa buhay. At huwag matakot. Laging tandaan nyo na mas lalong sisikat ang inyong political career kung magsasabi lang kayo ng totoo. Especially if sasabihin nyo in public ang mga katiwalian ng gobyernong ito. Yun lang po ang masasabi ko dyan. Okay?